Yes guys, hello na naman. Ito na naman tayo. Video recording na naman tayo ng ating ritual. Today is December 20, Miyerkules, alas 10:22 ng gabi. At ayun na nga, dating gawi, mag-stake ulit tayo. Restake lang natin itong Axie natin. Medyo tumaas si AXS ngayon guys. At ang daming nilaunch ni AXS na development sa kanilang laro. Sa mga nag-Axie dyan dati, medyo good news po yun sa mga manager at saka sa mga naglaro ng Axie before. So kahit papaano may mga movement na nangyayari o pagbabago. Okay, so dito nga ulitin natin sa mga bago. This is Mr. KGB Crypto. At ang channel na pong ito ay para lang po sa aking sarili. Hindi po ako naghihikayat ng kahit sino man na gayahin ako, or ang mga sinasabi ko dito ay pawang pang akin lamang. Hindi po ito financial advice na pag sinunod nyo ay mangyayari sa inyo. Hindi po ako credited na maging financial advisor. At ayaw ko rin syempre maging financial advisor. May stress pa ako. So buhay nyo yan, pera nyo yan, bahala kayo. Pindutin nyo kung anong gusto nyo, sa kayo pipindot. At the end, kayo pa rin magkukumbinsi ng sarili nyo. Okay, ang dami ko na naman sinabi. Restrict muna natin ito guys. So meron na tayong 35 C365 at madadagdagan niya nito 38. At medyo late tayo nakapag restake today kasi nga marami akong ginagawa sa opisina. Okay, so meron tayong 35,404. Okay. Dito naman, refresh lang natin din ulit. Mamaya, bisitahin natin yung mga nag-comment. Kung anong mga nagko-comment dyan, makapagkwentuhan tayo guys. Kahit sa comment man lang, mabasa ko man lang yung mga comment. Yang ako. Asensya na. Kasi wala talaga akong time. At like ko siya sabi, napaka-importante ng oras ng buhay ng tao. Huwag nyo lalaan sa mga bagay na walang, alam mo yun, bahala na kayo kung anong isipin nyo. So, 15.5, batiin ko lang yan. 15.5. May matitira pa tayong 75. So, pang gas natin yan. So, ito, ang laking potential na ron dahil pati si Sandbox, alam nyo ba si Sandbox rin sa mga land na mga NFT, nakikipag-collab na rin dito kay Ron. So, ang daming potential nito guys. Hindi ako nakabili ng 22 pesos lang to na madami ha. Dito kasi ako nag-focus sa AXS. Pero, okay lang yan. Ganun talaga. Dito naman, malaki ang paniniwala ko na babalik siya sa 8,000. Ngayon kasi, pa-bull market pa lang. Ang daming ang catalyst. 3 yan guys. Ulitin natin ang catalyst para mag-bull si Bitcoin. Una, pag-add na mga ETF, Bitcoin ETF. So, madami yung financial institution, malalaking kumpanya sa US, parang Nasdaq, yun yung BlackRock, Grayscale, Fidelity, at iba-iba pa. Yun yung unang catalyst para mag-bull si Bitcoin, mag-bull run. Sunod yung halving, sunod yung US, yung recession or yung interest rate. Bahala na sila dun kung anong... Basta yun yung mga catalyst, yung tatlo na yun. Kaya ang malupit niyan, ang daming na namang lumalabas ng mga guru, crypto guru. Kayso ganito, kayso ganyan, wala namang malaking account. By the way, yabang no? Hindi po ako nagyayabang, hindi ko rin to piniplex. Kinukwento ko lang ang experience ko since 2015 na bear market, bull market, bear market, bull market. So ang dami, iba-ibang experience din, ang dami mga FUD, mga kung ano-ano, mga kwento na tatakutin ka para magbenta ka ng asset mo. So, ayun, may mga ganun. Pero, suma total, ang yayaman lang sa crypto yung mag-hold talaga, yung golden hand. Yung mag-hold, yung hindi magbebenta. Kaya nga, pati ba yan, nang walang withdraw. Ayan. Ay, sumabot ng 8,000. Okay. Kasi naranasan ko yung guys. Ang isa sa pagkakamali ko, ang Ethereum ko at that time, napakadami. Sabihin natin, hindi naman siguro ganun kadami, pero at that time kasi halos 500 lang yung Ethereum. 15,000 ako nag-Bitcoin pero hindi pa ako naglalaro-laro. I mean, nagtitrade. 2016 ako nag-Ethereum. So, sa Ethereum naman, kahit papano, medyo marami-rami tayo at that time. Nasa 10,000 ko. More or less 10,000 Ethereum. Pero, 2016. Pero ang mali ko talaga, binenta ko, kinonvert ko
sa Bitcoin na 32, binili ko ng Challenger Hellcat. 2017 ko naman yung nabili. Tapos ang ginawa ko, nagbenta ulit ako para i-convert ko naman sa crypto mining. Ang crypto mining machine ko nasa 1.8 piraso. May sarili pang warehouse yun, guys. Medyo kwento na lang, hanggang kwento na lang. By the way, so hindi lang naman yun ang business natin, marami. At ito nga, extra time lang natin to. Minsan ipakita ko rin sa inyo, pero hindi ko naman kayo kailangan i-please, hindi ko naman kailangan magyabang. Pero yun nga, basta pag may nakita kayo dyan na kulay pula na Challenger Hellcat sa daanan na may cryptocurrency sa likod, kay Mr. KGB Crypto po yun. Katas po yun ng Ethereum. By the way, tapos na ba ako sa atin ritual? Tapos na, alam ko kwentuhan na. So, okay, check natin si Axie, guys. Kung ano ba mga nangyayari kay Axie. Tapos i-review natin mamaya yung mga sinasabi niyo mga token. May mga nabasa ako doon sa comment kanina. Sa pagbasa ko, nag-pop up sa akin habang nasa opisina. Okay. Check natin sa Axie. Ito may mga nagbebenta na. Ayan. $900. Kung tayo may nagbilihan, oh. Kita nyo na yan. Dami nagbibilihan. Ang mamahal niya, no? Oh, ano to? Bumalik na ulit sa presyo. Yung top sales. Okay. So, ang presyo ngayon niya, 22. Ang bilis, Okay, dito $7 na. $3. Ang ayos, Saan ba makikita yun? Teka lang, guys, nawawala tayo sa hulog. Okay, Axie, $3 ang pinakamura. $3. At yun na nga, ang daming upgrade yun ang ginagawa ngayon ng Axie Infinity. Sabi ko nga ulit sa inyo, top sa crypto gaming ang Axie Infinity, at ang top sa buong mundo, Pilipinas, at ang top sa buong Pilipinas na probinsya, Nueva Ecija. So meron tayo doon mga crypto, tawag dito, mga nag-scholar sa atin doon dati, ang dami. Okay, so ito na. Minsan ituruan ko rin kayo mag-forex para magka-idea din kayo, hindi lang puro crypto. Okay, sa mga nag-comment, ito, grabe, Lods na Lods yan, laging present sa expense lads. Okay, ikaw ng expense LAD. More power sa inyo, Lods. Yan, same tayo ng mindset, Lodi. Boss, pa-check ng Hihi token. Pre-sell nila ngayon. Salamat. Tingnan natin, pero hindi muna ngayon kasi marami akong ginagawa. Actually, guys, makwento ko lang sa inyo. Nung ako'y nasa kasagsagan ng pag-crypto, ginagawa ko kasi bili lang na mura, tapos pinakamura, binibili ko yan, tapos hold lang. Yun nga, kailangan talaga aralin. Dati kasi bili lang ako ng bili. Kaya hindi ko alam yung narrative, sino mga may-ari noon. Basta nalaman ko pinakamura. May nagsabi sa akin na ibang mga crypto whales noon, hindi pa naman sila ganun ka-whales talaga. Bumili daw ako, ganito, ganyan. Yun. Sa kabuuan, ang dami rin pera na sayang. Kasi yung iba doon nagkandawalaan na. Yung ibang crypto whales sa Pilipinas, kilala natin. Ang dami dyan. Gumagawa na ng mga crypto nila. Tapos, crypto program. Tapos, pabili, pre-sell. Tapos, after ilang wala na. Dinadump din nung ewan ko ba sa kanila, mga tao. By the way, bahala sila. Okay, ito si Mr. D3519. Laging present to si Sir. Always in check. Attendance idol. Pa-check din sana idol ng mga ito, yung ano ba to? Check natin nga yung token na yan. Dito. Actually, tagal ko na nakikita to Check natin ito parang kasabahay nila sila Aki Ino, sila Dogilon. Sa Dogilon, grabe, ang dami ko dun. Pagbulusok nun, bili agad akong 5 million nun. Pesos, Dogilon. Yung kay Elon. Pinangalan kay Elon. Ito, hindi ko itong marirecommend. Pero, meron kasing season lodge na tinatawag, yung season ng mga meme token, iba-iba So sa ngayon, may mga NFT game season din naman. Sa NFT game kasi ako nakapokus. Pero nasa sayo, actually nag-bull market na to.
Mga ano to, mga meme token to eh. So, pinaka-top sa meme token ngayon na hindi pa nakaranas ng bull run, si Pepe token, tsaka si Bonk. Si Bonk, di ba nag-pump na, si Pepe token na lang hindi. Ito, nakaranas ito ng bull market oh, ayun, oh, November 10. So, I don't know kung aabutin niya pa yan, hindi ko rin masasabi. Pero, yun nga, magdedepende kasi yan sa supply, tsaka sa burning mechanism. Yun ang kagandahan kay Pepe token, sobrang ganda ng burning mechanism, pati supply. Kaya, walang-wala doon si Shiba Inu. So, ayun yun, sagot natin. So, kung ako, para sa akin, hindi ako bibili nito. Kung ako lang tatanungin mo, Lods, ha? Doon na lang sa Pepe, masurable pa yun, nasa Binance pa. Okay, si Present Sir, ito si Akani NFT. Nawa, yumaman tayong lahat, tama yan. Siyempre, think positive lang, libre lang naman po mangarap, guys. Tama yan, try and try lang tayo until we try again. Saludo sa lahat ng lumalaban sa buhay. Relax lang tayo. Salamat po sa update, sir. Okay. More power sa iyo, sir. Kay Mercurial Dashron or so yon. So Franco De Vera, ito laging present to si Lodge. Lodge, thank you so much sa araw-araw mong panonood ng ating walang kwentang video. Okay. Grabe, nasa 55 na daw siya. Oh. Nasa 55 na yung staking mo. Ay, ang staking mo, Lods, from 34. Ito kasi hindi ako nakapag-online yan, Lods. Hindi agad ako nakapag-online kaya pumatong ng pumatong. Dapat ng 32 lang halos eh. A day, 33. Matagal ako nakapag-online kasi ang dami ko ang ginawa sa office. Kahapon ata yun. Okay, so yun. Taking journey. Okay, thank you sir. Thank you kay Sir Marlon Liames 4059. Tanong lang, sir, paano makabili ng CoinGecko nakakabili ng coin gamit ang CoinGecko? Nag-check ako tutorial sa YouTube. Okay. Sir, ano yung CoinGecko? Monitoring lang to. Monitoring. So, kung may portfolio ka, i-monitor mo lang yung portfolio mo kasi ito kagaya nito pinagbibili ko yan nasa iba-ibang exchanger yan, so hindi ko kasi siya mapakita kasi nga screen recording lang to, tsaka hassle kasi yun na magbubukas ka ng bawat exchanger kasi bawat NFT token na to hindi sila sa isang exchanger lang, iba-iba rin. So may Get.io, may MEXC, so iba-iba. Merong PancakeSwap, merong Uniswap. So yung iba nasa tawag dito, nasa Ledger lang o nasa Trezor wallet lang. Ito for monitoring lang yung CoinGecko, guys, ha. Hindi ka pwedeng bumili ng token sa CoinGecko kasi ano lang to, monitoring ng portfolio. So ayan, tsaka yung mga nangyayari sa grabe, 95 no. Naku, baka may malaking mangyayari 95 no, trillion. So, yun yung market cap. Grabe, ang laki. Ayun, monitoring lang to, Lord. Sana nasagot ko yung tanong mo. Next natin. Second, sir. Nakaka-inspired yung mga real talk mo. Dagdag sa inspiration. Thank you, sir. Kay Sir Walter. Sir Walter Swangsing. Sorry. 3710. Okay. First, sir, may pag-asa ba ang PSA parang pababa lahat ng stocks? O sir, kasi yun nga, yung US kasi print lang ng print ng dolyar connect kasi yan yung mga lalo import-export dito sa REITs naman. Ito yung sa mga bahay ito, di ba? Philippine Stock Exchange. So hindi ko masasabi pero sana okay din naman to, pero unti lang investment ko dyan kasi nga hindi naman ganun kalaki yung, kasi may mga alam akong pagkakakitaan na alam ko mas malaki ang kita kaya hindi ako nagpo-focus dyan, pero kailangan lang din syempre minsan i-diversify. So iba yung investment, hindi lang sa lupa. So may mga investment tayo sa lupa, sa mga negosyo, sa mga startup, iba-iba rin so ayun, parang ibang side kasi ng buhay ko yun. Minsan ikukwento ko din yun sa inyo. Okay, attendance check, sir. Jomel Santos, 1933.
Ito si Sir present lagi ito, talking wheels. So ayun lang. Oh, wala naman na yun ng pasok. Ganyan ka. Ay, okay, yun lang. So, thank you so much guys sa mga positive comment nyo sa mga question nyo. At least nasasagot natin kahit papano. So, ayun, balikan na natin. Ito naman sa Forex. Okay, sa Forex naman, check natin. Malaking galawan ngayon. Ay, wala masyado. Crypto bubble, check natin. Aha, ito na, Mina protocol, okay din to. STX, near protocol. Okay, next halving, malapit na. 20 days, 120 days na lang to mahigit. April 17. So, yan, isa ito sa catalyst. O yan, 110 days na lang. Save nyo to guys. Basta bago ito, base sa kasaysayan ng kada halving every 4 years. Bago dumating yung pagkakataon na to, yung petsa na to, tumataas si Bitcoin bago at pakatapos nito. Kadalasan gaganon lang siya, whoops, tas bababa onte, tas totodo na ng bongga. Yun yung history niya guys. Gaganon lang oh. Parang alo na maliit, biglang totodong ganyan. So ito yung petsa na inaantabayanan. Tsaka yung syempre yung Bitcoin halving, yun nga yung ETF, spot ETF, tsaka yung ano pa ba? Yung recession sa US, interest rate. Okay, sana tayo. So ito yung mga binili natin. Ito yung mga pinagbibili ko guys na NFT games. Wala pa tayo sa meme token na pinagbibili. So dito pa lang tayo sa mga NFT games. At ayan na nga. So 1.5, 1.3, nag 1.8 na yan eh. Medyo bumagsak siya. Pero ganoon naman. It's a normal thing na kailangan bumagsak para kasi hindi yan pwedeng puro green lang nakikita nyo. Okay, yun lang ang update natin. Wala nang update. Next time, magbibigay naman ako ng, pag hindi biglaan kasi guys, nakapagbigay tayo ng mga payo. Minsan, ilalagay ko rin sa notepad natin para mayroon tayo mga discussion. By the way, ulitin ko, ang channel na to ay para lang sa akin, staking lang. Ginawa ko to para at least 3 to 5 years from now, mabubyo ko kung ano yung mga pinagagawa ko. Kaya, ulitin ko, hindi po ito financial advice na nagbibigay sa inyo ng garantisadong kitaan. So, ayun lang at maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Road to magkano na, ilan na ba tayo? Road to, check natin ha. Saan ba yun? YouTube. Baka may mabuksan akong iba. So, ayun lang. Maingat tayo guys. Maingat tayo. Mahirap na. Okay, road to 55 subscriber na tayo. Thank you so much again sa inyo. Maraming salamat. At see you tomorrow. Thank you guys. Thank you. Salamat sa mga comment na nakapagbibigay sa akin ng inspirasyon na magpatuloy pa sa pagbablog. Thank you. Bye-bye.